Alam niyo ba kagabi, prime time, nanonood ako ng balita, abay may advertisement na para sa charter change. Oo nga. Oo nga, ano ba yan? Sino nagbayad yan? Dapat po alamin po yan ng MTRCB. Dahil hindi ko po alam kung yan ay pinapayagan, nagagastusan para sa charter change at hindi nagpapakilala kung sino ang nasa likod nito. Baka mamaya pera na naman ng taong bayan yan. O ako, magtatanong ako, pera ba ng taong bayan yan? Dahil yan po, tanong din ng isang kongresista. Bakit yung gagamitan ng pera ng taong bayan para isulong ang inyong gahaman sa kapangyarihan? Mahiya kayo. Terrible na ang ginagawa nyo. Sobra na. Mantakin mo, pati TBA meron na ngayon. Akala nyo naman, mabibili ang utak ng Pilipino? Akala nyo, gagong Pilipino? Hindi po. Lalong magagalit ang mga Pilipino niyan dahil iniinsulto nyo ang kanilang katalinuhan. Saka nakakita na constitutional amendment para mawala ng boses ang Senado. Mr. President PBBM, naku po, ang Speaker of the House, nananatiling Speaker dahil sa inyong suporta. Huwag niyo naman pong payagan na babuyin ang ating mga proseso na nakasaad sa ating saligang batas. Tama po yan, may karapatan ng lahat na magsabi, magbigay ng suhestyon kung paano babaguhin ang saligang batas. Pero una-una, huwag naman po sa mga pamamaraan na sinasalawla yung ating mga institusyon. Mantakin mo, People's Initiative, naging Congressional Initiative, at saka hindi pa yan. Constitutional Amendment for sale. Hindi pa ba sapat na napakadami ng mga politiko na binibili kanilang mga posisyon? Pati ba naman yung pagbabago sa saligang batas bibilhin sa taong bayan? Nako mga taong bayan, panahon na po para magalit. Sobra na po. Yung mga ginawa nila, pagtanggal sa budget ng Vice President, yung pagliliti sa ating dating Presidente at sa ating VP sa ICC, siguro po lahat yan ay mga issue lang ng politika. Pero pagdating po sa saligang batas, sagrado na po yan. Huwag naman pati yan sasalawlain. Ang tanong, sino nga ba ho gumagastos para dito sa initiative na ito? Hindi pa nga po malinaw kung bakit ang Kongreso ay merong liquidation by certification na talaga naman pong sadyang sila lang sa lahat ng branch of government ang may ganyang polisiya. Ngayon, ito na naman ang People's Initiative na nagmumula sa Kongreso na alam nating napakamahal. Pantakin nyo, anong 12% ng 65 million registered voters? Sige nga, mathematician. Ang 10% ay 6 million. Dagdagan pa ng 0.5, that will be 9 million. 9 million votes ang kinakailangan natin. 12% kada distrito. Kung mamibigay sila ng 100 pesos each, magkano yun? 90 million na yun. Doon sa pamimigay lang na tag 100 pesos. 9 billion kung dadagdagan mo ng 2 zero kung ita-times mo ng 100. Ganun ba? 9 billion! O saan na naman galing po yung 9 billion? Alam niyo ba kagabi, prime time, nanonood ako ng balita, abay may advertisement na para sa charter change. Oo nga. Oo nga, ano ba yan? Sino nagbayad yan? Dapat po alamin po yan ng MTRCB. Dahil hindi ko po alam kung yan ay pinapayagan, nagagastusan para sa charter change at hindi nagpapakilala kung sino ang nasa likod nito. Baka mamaya pera na naman ng taong bayan yan. O ako, magtatanong ako, pera ba ng taong bayan yan? Dahil yan po, tanong din ng isang kongresista. Bakit yung gagamitan ng pera ng taong bayan para isulong ang inyong gahaman sa kapangyarihan? Mahiya kayo. Terrible na ang ginagawa nyo. Sobra na. Mantakin mo, pati TBA meron na ngayon. Akala nyo naman, mabibili ang utak ng Pilipino? Akala nyo, gagong Pilipino? Hindi po. Lalong magagalit ang mga Pilipino niyan dahil iniinsulto nyo ang kanilang katalinuhan. Saka nakakita na constitutional amendment para mawala ng boses ang Senado. Kaya nga nandyan po ang Senado dahil alam ng mga gumawa ng ating saligang batas, hindi lang ngayon, kundi yung mga panahon pa ng kopong-popong doon sa Amerika kung saan natin ginaya ang sistema ng kanilang gobyerno na may 2 kamara ang Kongreso. Alam nila na kapag lokal na mga opisyal, siyempre, ang interest nila yung mga lokal na issue gaya ng mga project sa kanilang distrito. Pero kinakailangan magkaroon ng ilan na mayroong mas malawak na paningin na kinakailangan ang tingnan talaga pang nasyonal na interes. At yan po ang Senado. Mantakin nyo ang charter change, kung paano lang mababago ang saligang batas. At dinamay pa ang presidente. Na ang presidente, o di naman daw kaya, ang Speaker of the House, paano naman si Senate President? Bakit nyo binaliwala si Senate President? At siyempre, bakit voting jointly ang gusto ninyo? Dahil you have the tyranny of numbers in the House. Alam niyo sa falsification of documents, nakasaad sa jurisprudence ng ating hukuman, kung sino ang nakinabang sa forgery, siya ay presume na responsable sa forgery. Dito po, bagamat ito hindi forgery, kung sino ang nakikinabang doon sa charter change for sale, sila talaga ang presume na nasa likod niyan. Ay sino ang nasa likod niyan? Di yung mga miyembro ng Kongreso na makikinabang kung hindi na kinakailangan bumoto ang Senado sa kahit anong proposed na pagbabago sa saligang batas. Masyado na po iniinsulto ang intelihensya ng taong bayan. Itigil na po yan. Nakakasuka na po kayo sa inyong pagiging gahaman sa kapangyarihan. Garapal na po yan. Sinasalawla niyo na
ang saligang batas at ang ating institusyon. Hay Basahin- nako. Basahin ko lang, attorney, ang ilan sa mga pahayag ng mga mambabatas, no, ukol dito, lalo na sa Senado. Ang sabi pa nga, unethical and illegal kung totoo man ang 100 pesos per signature campaign Ang social para naman sa chat. sabi nila, ako sa lawla na nga eh. Oh, sabi yan ni Senador Jinggoy, this practice clearly violates our laws and undermines the democratic process. Sabi naman ni SAP, kilala mo si SAP, super ate ng Pangulo. Ang sabi naman niya dito, Sumarate! ang ating konstitusyon ay hindi ibinibenta. Kinukunti na namin ang mga taong umunoy nagbibigay ng suhol sa mga distrito, LGUs, at potensyal na mga lagdaan na hayag at walang kahihiyang pumayag sa isang inisyatiba ng mamamayan. Mas malapit ang sinabi ni Sap sa akin sinabi. No? Walang tama. kahiyan! Mga walang ya! Oh, in other words. Oo, para naman kay Senador Coco Pimentel, Senate Minority Leader po, mga kapartner, na dapat imbestigahan ng maigi ang tinatawag na bribe initiative. Sabi pa niya dito, and I quote, Ang tawag doon, bribe initiative. sabi niya dito, we need more investigative work, but if indeed the signatures were paid, for then the People's Initiative petition is not from the people, but it is the initiative of the source of the money, which could be commercial or some other vested selfish interest. A bribe initiative is not the people's spontaneous initiative. Anything of value in exchange for a signature can be considered a bribe. Yan. Ang ganda ng tawag niya, bribe initiative. Gagamitin na natin yan. Hindi na congressional initiative, bribe initiative na. Hindi ko talaga maintindihan. Ano ba nang pumasok sa utak na itong mga taong ito, no? Na pati ba naman sa aligang batas, gaganituhin? Ano ba yan? Akala niyo siguro lahat ng tao kontraktor. Attorney, Baka magalit ang mga kontraktor. at kaugnay pa rin sa issue na po na yan, kahapon, naglabas din ng pahayag itong si Representative Ed Salagman ng 1st District ng Albay at Liberal Party President. At babasahin ko para at least ay makumpleto natin yung konteksto ng pinag-uusapan natin dito. Sabi niya, Representative Elizalde Co, Chairman of the House Committee on Appropriations and Co-Chair of the Bicameral Conference Committee on the 2024 General Appropriations Bill, GAB, must stop calling me names and becoming personal, but must stick to the facts and the truth that 12 billion pesos was inserted by the Bicameral Conference Committee in the 2024 COMELEC's budget for plebiscites, among others, related to the charter change agenda. It is indelible that under page 618 of the 2024 General Appropriations Act, the initial 2.2 billion pesos for the conduct and the supervision of elections, referenda, recall, votes, and plebiscites must increase by 12 billion pesos under the line item conduct and supervision of elections, referenda, recall, votes, and plebiscites, amounted to mahigit 14 billion ito. The Commission on Elections through Chairman George Garcia did not request for the 12 billion pesos augmentation for the subject activities, including the plebiscites for charter change. I have asked Chairman Garcia through a mutual friend whether he requested this huge increase, and he said no. Following is the record of the pertinent conversation. Sabi dito, magandang hapon, Chairman George Garcia. Pinapatanong ni Congressman Ed Salagman if you or the Commission requested the 12 billion pesos inserted nung BICAM. Tanungin ka na rin namin ng media, tanungin ka na rin naman ng media regarding that. Sabi ni Chairman Garcia, hindi, kaya lang doon sa President's budget, tinanggalan kami ng 17.4 billion pesos. Kaya binalik lang ang tinanggal na paulit-ulit naming sinasabi sa budget hearing na sana maibalik. Kaya kulang pa ng 5.4 billion. Sabi dito, okay, thanks, we'll relate this to Ed Salagman. What Chairman Garcia, sabi ni Congressman Ed Salagman, what Chairman Garcia requested to be restored was inadequately given back to the COMELEC, and what was inserted was for the subject and the exorbitant augmentation, which he did not request. Chairman Co must be man enough to admit candidly this furtive and malevolent insertion. This 12 billion pesos insertion was not in response to the COMELEC's request to restore its budget, which was reduced in the submission of the National Expenditure Program, or NEP. What was given to COMELEC was not requested by it in the form of additional appropriation for the charter change agenda. How could I be slipping of the job when the insertion was made by the Bicameral Conference Committee, of which I was not appointed as a member after years of being conferee as former chair of the Appropriations Committee? Pahayag po ni Congressman Ed Salagman. So Ano sa ayon masasabi po ninyo? sa mga nabanggit ni Congressman Ed Salagman, mukhang merong evident premeditation. Pinaghandaan po ito na patunay na ito ay bribe initiative at hindi po nanggaling sa taong bayan. Abay, pati pala sa budget, linagyan na ng budget para dito sa referendum. Samantalang, hindi naman hiningi ng COMELEC yan. Nagpapakita na talagang sila lang sa Kongreso ang nagdanais na magkaroon ng bribe initiative. O malinaw po yan, ha?
Dahil lang galing na mismo sa chairman ng COMELEC, di nila hiningi ang pondo na yan para sa referendum at plebisito. Pero pinaghandaan talaga nila. Habang tinanggalan nila ng 650 million ang ating Vice President para sa kanyang panlaban sa mga teroristang CPP-NPA, ayun, naglagay sila ng 12 billion para manatili sa posisyon at maging Prime Minister ang isa sa kanila na alam nating wala talagang panalo kung tatakbo ng presidente. Alay, wag naman po ganyan. Masyado na talagang gahaman po yan. Magkaroon naman kayo ng moderate your greed. Ika nga ni June Lozada. Hindi lang po yan sa mga tongpats, kundi pati na rin sa kapangyarihan. Moderate your greed for power. Dahil skandaloso na po ang ginagawa ninyo. Wala na kayong pakundangan talaga kung anong iisipin ng taong bayan. Masyado nyo nang iniinsulto ang taong bayan. Attorney, in fairness din, may pahayag at si ako Bicol Representative Elizalde Co, ang House Appropriations Committee Chairman. Ang sabi niya, apart lang po sa mga sinabi po niya, is Congressman Lagman saying that COMELEC commissioners would use those funds for charter change? Ang sabi ni Co, if he can prove it, then he better shut up. Ayun Ay, po. paano better shut up? Nasa budget yun. Holding of plebiscites and referendum na hindi naman hiningi ng COMELEC, pang 2 billion lang ang hiningi. Siguro yan para sa mga lokal na mga plebisito, no? Kasi for instance, no, kung magkakaroon ng bagong distrito, kinakailangan pagbutuhan. Kung magkakaroon ng bagong probinsya, pagbutuhan. Gaya nung nangyari sa Maguindanao na ang pagboboto ay nangyari na, sabay na ng eleksyon, no? Hindi na nagkaroon ng hiwalay na plebisito. So, hindi ko maintindihan kung ano yung sinasabi niyang shut up because sa kaming mga abogado, the best evidence is the budget itself. Kapag yan po ay nakasulat sa papel, wala na pong ibang ebidensya na dapat kinukonsidera kung hindi yung papel mismo. At ang papel na yan ay yung batas na tinatawag na 2024 National Budget Law. At ang ginigit din ni Congressman Co, attorney, sabi niya dito, COMELEC Chairman George Garcia personally appealed during the budget hearing in Congress to restore their budget. Pero iba naman ang pinaprestore niya, hindi para sa pondo sa plebisito. Evident premeditation po. Talagang masyado nila tayong iniinsulto. Talagang planado ang lahat. Gagawa pa lang ng budget at walang nakapansin na bigla na lang ganyan ang ginawa nila. Siguro pati ang COMELEC nagtaka, ano kaya yun? Hindi nila alam. Surprise! Bribe initiative ang labas. Inamin naman ni Chairman George Garcia na humiling nga sila at paulit-ulit nilang binabanggit sa budget hearing na maibalik sa 17.4 billion pesos na unang tinanggal sa kanila at na-restore ito sa kalaunan, no? Pero hindi na umabot daw ng 17.4 billion pesos. So, ang sinasabi dito, yung preparation nila, yung hiniling nila na malaki-laking pondo ay in preparation para sa 2025 midterm election. Ang sinasabi naman dito ni Congressman Ed Salagman, yung ibinigay o inilagay dyan sa COMELEC ay para sa charter change. Kasi nga plebisito at referendum Hindi naman nakalaan yan para sa eleksyon. Hindi po pwede gastusin ang isang line item para sa plebisito at referendum para sa regular na eleksyon. Naku, kung ganyan po ang intensyon ng Kamara, ay lalong magkakaroon ng problema. Baka makulong silang lahat. No? Pati ang COMELEC, makukulong yan kung gagastusin nila yung pondo na linaan ng Kongreso para sa plebisito, para sa regular na eleksyon. Palusot ang ginagawa, pero hindi po lulusot. Dahil alam mo, veterano naman itong si Ed Salagman. Ang nakapagtataka, no? Alam mo yung Bicol, yan naman talaga yung stronghold ng mga Pinklawan. Bakit doon nagsisimula itong bribe initiative? Vice President Leni, anong ginagawa ng inyong mga kababayan? Lahat naman po yan, kahit anong kulay, kahit anong partido kayong binoto. Hindi ba po pwedeng ipakita ninyo ang inyong leadership ngayon? At pagsabihan ng iyong mga mayors at iyong mga constituents, wag naman ganito. Napakasama rin pong reflection yan sa inyo, VP Leni, kung kayo ay mananahimik. Dahil alam ng lahat, kahit ano pang partido, ano ang political persuasion, iisa lang ang binoto ng Bicolandia bilang Presidente Leni Robredo. Kaya ngayon, ipakita ninyo na ang inyong leadership qualities at manindigan para sa tama at sabihan yung iyong mga kababayan, itigil itong bribe initiative. Halimbawa, sa paanong paraan na ma-express ng taong bayan, magkusa sila, hindi ba kakayanin ba ng taong bayan na sila magkusa or wala talagang taga-push sa kanila kung walang politiko? Sinong Kinakailangan talaga na maging organisado. Kaya nga People's Initiative ang tawag dyan. Siguro dapat amendahan ng batas para hindi ganun kahirap. Kasi after all, ang gusto mo lang naman is aprubahan ng taong bayan. Yung taong bayan pa rin ang maghuhusga kung payag sila o hindi. So siguro instead of 12, gawin mong mas maliit. Para mas madali yung proseso, lalong-lalo na sa paggawa ng batas. Kasi sa akin, yung 2%, kung gagawin mong 2% instead of 12, pwede na rin yun. Miska kaunti lang dahil ilalagay naman yan sa balota, taong bayan ang maghuhusga, kesa naman doon sa 300 na mambabatas na gumagawa, bubuo ng batas, di ba? Kesa naman doon sa 324 plus
kung ang pagbabago sa salagang batas ay gagawin sa pamamagitan ng Constituent Assembly o Kongreso, no? Pero sa akin, dahil ang kagustuhan ay mabago ang sistema ng gobyerno na mabuwag ang Senado, mas mabuti pa. Gawin na lang yan through Constitutional Convention. Maghalal tayo ng mga representante sa isang Constitutional Convention nang sa ganun, patas. Natural, ang mga senador hindi papayag na buwagin sila. Pero kung talagang kinakailangan na buwagin sila, talagang mas effective ang parliamentarian system, the way to do it is hayaan mong taong bayan maghalal ng mga tao na magpo-propose ng amendments. Na sa ganun, magkakaroon tayo ng semblance na neutral yung mga nagpo-propose ng pagbabago. Hindi mga talunan na hindi maging presidente. O, di ba? Attorney, noong Sabado ay naglabas ng press statement itong si 1st District Albay Representative at Liberal Party President Ed Selagman. At may mga kongresista mula sa supermajority niya ay ang nagsisimula na ng kampanya para nga sa pagbabago ng saligang batas sa pamamagitan ng People's Initiative. Nitong ikalima ng Enero, anya ay pinulong ang mga alkalde, naglabas din sila ng mga larawan, attorney, sa Albay para ipaunawa ang kanilang kampanya at nagbigay din sila ng pondo para dito kung saan 100 piso ang alok sa bawat pipirma. Nakasaad sa pinakakalat na papel na sumasang-ayon ang mga lalagda na amyendahan ng ilang probisyon sa 1987 Constitution. Ito pinapakita natin na sample, yung form. Dapat i-zero in nyo. Ang tanong lang nila, Oo. ang gusto nilang amendahan, kapag Kongreso nag-propose ng amendment, dapat voting jointly Oo. para manalo ang Kongreso at mawala ng boses ang Senado. Dagdag pa nga ni Lagman, Congressman Lagman, attorney, nakababahala ang hakbang na ito at dapat malaman kung sino ang nag-organisa, anong amyenda ang gustong isulong at saan nagmula ang pondo. Ito naman si- kung bakit kailangan daw bayaran ang People's si Kong Initiative. Lagman, siya na nga nagsabi, super majority behind dyan, magtatanong pa siya kung sinong nasa likod niyan. Hello, rhetorical question na lang po yan. Dahil kayo na rin po nagsabi na mga kongresista galing sa super majority coalition ang nasa likod niyan. O ayan ha, baka sabihin nyo na naman, fake news ang SMNI. Hindi po si Harry Roque, hindi po ng bayan ang nagsabi, yan ay congressional initiative. Isang taga-kongreso mismo, si Congressman Lagman na nagsabi niyan. Mga taga-super majority, super majority coalition ang nasa likod niyan. Bagamat may rhetorical question niya, sinong nasa likod dito? Di super majority, hello? Diba? At ayan na nga, pinapakita mo. Kaibigan ko to, si dating congressman na hopeful maging mayor ng Legazpi. Diba? Yan po, ako Bicol. Yan po yung kasama ni Zaldico, na chairman ng Committee on Appropriations, na malapit na lieutenant ni House Speaker Martin Romualdez. Okay lang pa ba magtanong? Yung expose naman ni Lagman, sinabi na rin niya kung sino nasa likod mo. At sinabi naman niya mga kongresista galing sa super majority. Assuming attorney na totoo nga itong Totoo na yan, sinabi na ng kongresista yan Anong batas ba ang violate nito? Well, unang-una, no? Biniolate nila yung saligang batas. Kasi hindi nanggagaling sa hanay ng mamamayan. Yung gusto nilang pagbabago sa saligang batas, nanggagaling po yan sa hanay ng politiko. Pangalawa, wala pong pondo na nakalaan para dyan sa People's Initiative na pinamumunuan at pasimuno ng mga kongresista. So ang gagamitin po nila, confidential and extraordinary expenses fund. Yan po gagamitin nila. Kasi after all, alam naman natin kung paano patakaran sa liquidation dyan sa Kongreso. Mere certification. Sasabihin naman nila, talaga naman di kami nagsisinungaling. It was intended for a public purpose, pero mali pa rin. Kasi nga, congressional initiative instead of people's initiative. Pero ulit ko po, huwag yung pagbibitang ng SMNI na naman ang nagsabi niyan. Sariling kasama nyo sa Kamara nagsabi dyan. At sariling Bicolano pa. Ang nakakatawa rito, yung anak ngayon ni Congressman Lagman, ang tumatayong gobernador. Ewan ko ba? Nakaupo, no? Nakaupong gobernador, no? Nakaupong gobernador. Alam niya. Ayan, no? Nakangiti pa yung mga mayor. Kilala ko diyang karamihan dyan. Dahil alam mo naman, yung nasirang Congressman Rodel Batocabe, na kasama rin ni Zaldico, naging law partner ko at best friend ng law school. Alam mo naman si Zaldico po, naka-shorts pa yan, kilala ko na. Dahil yung kanyang ama, ang kauna-unahang naging kliyente ko bilang isang abogado. Siya, client number 001. Kaya lang nakalimutan na ata ni Zaldico yan dahil parang di na niya ako kakilala. Mabuti na lang yung mami niya naalala pa ako. Attorney, basahin ko lang yung naging laman nitong pinapa-fill upan dito. We are aware that the petition shall be filed with the Commission on Elections for the proposal to amend Article 17, Section 1 Ayun na nga po yun, yung of the provision na 1987 Constitution. Basahin ko lang yung gusto nilang baguhin. Sa Section 1 ng 1987 Constitution, Article 17, any amendments to or revision of this Constitution may be proposed by, gusto nilang baguhin, the Congress upon a vote of 3/4 of all its members voting jointly. Gusto nila voting jointly at the call of the Senate President or the Speaker of the House of Representatives. Kasi nga,
may nagnanais na maging Prime Minister dahil di manalo bilang presidente. Matapos sirain yung frontrunner, 0.04 lang siya sa survey. So ngayon, gusto niya maging Chief Executive. The only way that will happen kung walang electoral mandate ay sa pagiging Prime Minister. At hindi po mangyayari yan kung voting separately dahil ang Senado hindi papayag na buwagin ang kanilang mga sarili. Natural. Attorney, kung ito ay ito nga yung sinasabi dito sa form. Hindi ba ito parang kasi 'di ba mayroon silang tinatawag na interparliamentary courtesy? Ay, wala na po yan. Walang yaan na yan. ito bang ginagawang Walang yaan na yan. Walang courtesy yan. Yun nga, attorney, ito bang ginagawa Hindi ngayon kasi ng sila bumoto. Kongreso? Hindi buwagin sa pamamagitan ng pirma. Gastusan pa ng kaba ng bayan yan. O, di ba? O kumbaga directly na parang pitik dito sa Hindi ka pitik sampal yan sa kanila. Sampal na sa Senado. Lakas na sampal yan. No? Hindi lang yan sampal, may tadyak pa at meron pang sipa yan sa Senado. Mga senador, nakakabingi ang inyong katahimikan. Siguro naman kasi alam ng senador, hindi papayag ang taong bayan. Kasi gusto nilang maging senador si Robin Padilla. Di ba? Number 1. O, paano naman yan? Kung wala ng senador, edi wala ng Robin Padilla na number 1 senator. So, Hindi mo naman malalaman kung sino yung number 1 Oo. member of parliament, no? Dahil iba-ibang mga boto niya sa mga distrito, no? Wala So, ng number 1. Ito yung dahilan talaga kung bakit ayaw nilang ilatag sa Kongreso Correct. dahil nga Sa aking bolang kristal, Anong ang sinasabi? sinasabi, okay. ayaw nilang voting separately dahil hindi papayag ang Senado. Anong tama kaya yung sinabi ko sa Crystal Ball? Tama kaya yun na kahit anong mangyari, hindi papayag ang... Yan ang sabi ng Crystal Ball. Kumbaga- kahit anong mangyari, hindi papayag ang Senado na buwagin sila. Oo. Kaya ang gagawin nila, baguhin ang saligang batas. People's Voting Initiative. jointly para talo ang 24 senador, mananalo ang 380 na Congress. Kumbaga, parang Diba? mayroon kasing nagsasabi dito na netizen na kung ano yung hadlang sa kanilang layunin, yun yung agad na sinasantabi. Di ba po? Bakit naman hindi na nagagamit pati ang pagbuo ng batas ang People's Initiative? Kasi napakamahal. Saan ka kukuha ng organizer na 12% kada distrito? Mahirap kunin yan, ha? Sa party list election nga, walang, siguro kada distrito, miski number 1 na party list, 65 million voters. Ang number 1 party list natin, mga 3 million lang hindi umaabot yan ng 12% total votes. And yet, napakamahal na para maging number 1 party list, ha? Makakuha ka pa kaya ng 12%? Herculean task po yan. Hindi magagawa yan. At kung magawa man lang yan, ako po ay kampante naman na ang COMELEC ay will be guided by the decision of the Supreme Court na hindi pa sapat na implementing rule ang ROCO para sa pirma pag konstitusyon ang amendahan. So dapat, step by step, kung talagang gusto nyo People's Initiative, number 1, bigyan nyo muna ng legal infrastructure. Yung kakulangan na sinabi ng Korte Suprema, yan, isabatas nyo na. Pangalawa, explain nyo sa taong bayan at hayaan yung taong bayan magkusa, wag kayo. At huwag niyong gastusin ang pondo ng kaban ng bayan. Kasi that defeats People's Initiative. Kung pondo rin ng taong bayan ang gagastusin, siguro yun ang intindi nila sa People's Initiative. Basta pondo ng taong bayan ang gagastusin, miski po galing yan sa Kongreso, pwede na rin yun. People's Initiative na rin yun. Hindi po ganun yun. Halimbawa, Kailangan ng inisyatibo manggaling sa taong bayan mismo, hindi sa mga politiko.